Congratulations po sa bawat isa na tayo ay narito ngayon sa presensya ng Diyos. Hallelujah! Dahil marami pong tao na nasa labas at sila ay aligaga. They are too busy doing things for their lives. Ngayon pong umaga, nananalangin tayo na tayo tatanggap mula sa Panginoon. The best that God has provided for us for this day, tatanggapin natin. Dahil binubukas natin ang ating kaisipan, ang ating puso at ating espiritu sa pagtanggap ng lahat ng kanyang inihanda para sa atin ngayong umaga, samantalang tayo nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. 1 John 5, 11 and 12. Amen. Ito po ay kapahayagan, salita ng Diyos, na lagi ko po itong ginagamit. Kasi ang sabi po sa verse 11, and this is the testimony. Sabi po sa King James, and this is the record. Ngayon pong panahon natin ay madalas natin marinig itong record. Yung kailangan natin ng birth certificate na galing sa PSA, kailangan natin ng mga licenses, lahat record. This is the record, this is the testimony that God had given us eternal life, and this life is in the Son. Madalas po ito ay aking ginagamit at makapangyarihan ang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ng mga tao na aking napagbabahaginan ng salitang ito. Sabi ko, di ba may birth certificate ka? Opo, yan. Ito ang birth certificate natin na galing sa Diyos. Hindi ito galing lang sa PSA. Yan. So, yung tenga nila magbubuksan kasi narinig nila yung PSA, narinig nila yung record, kung sila yung estudyante o sila yung nagtatrabaho, they can relate on it. Okay. Hindi natin agad-agad sinasabi na, ay, kailangan mo sisinan yung kasalanan. Medyo magsasara ang utak nila, magsasara ang puso nila. But when they speak of things that are familiar to them, and then related to the Bible, medyo bubukas ang kanilang isip, bubukas ang kanilang puso, at sila'y makikinig. Ito po ang aking naobserbahan. Kaya, ito po'y madalas kong ginagamit sa mga aking unang nakikilala. At ang aking pong sentro ng sinasabi sa kanya ay magkakaroon ka ng buhay na magpasawa ng hanggan. Kasi po, yung amin na pag-aralan sa evangelism exposure, yung po talaga ang puntos. Ang puntos ng aming pag-aaral sa evangelism exposure ay medyo diretso. Ang una pong itatanong, doon po sa aming practice, pupunta kami sa mall at kakausapin namin, kukuha kami isang tao na kakausapin. At ito ang dalawang tanong lang na gagamitin, hindi ka nagagamit ng iba. Kasi kung hindi, madi-disqualify ka. Kung mamamatay ka ngayon, sigurado mo bang mapapalangit ka? Eh baka sapakin ka, di ba? Pero ganun ang turo na sa amin, yun ang aming training. Kasi galing sa Amerika na dinadala dito sa Pilipinas, yun ang training namin. Kaya ginawa po namin yan sa mall. Salamat na lang hindi ako nasa paka. So, ito po ang aking ginagamit sa unang nakakausap. At ang sentro po ay magkakaroon ka ng buhay na magpasawalang hanggan. Ang iba naman, ang pilosopo, sabi niya, nanay, bata pa naman ako, yung natin pag-usapan yung buhay na walang hanggan. Meron din po akong sasagot sa kanya. Alam mo, anak, ang buhay na magpasawalang hanggan ay napapasa atin ngayon pa man sa ating buhay dito sa lupa. Dahil sa ganito, halimbawa, kamukha ng mga COVID na yan. Ang COVID ay dumarating at sigurado niya iaalis kasi yung buhay na walang hanggan na nasa atin, talo na yung COVID. Yan. So maniniwala na naman sila, makikinig na naman sila. Pero dito po
sa simbahan natin, ako po'y pagpapahayag. Salamat po sa panahon na ako'y dinala ng Panginoon dito. At ganoon din po ang aking pananampalataya na nadarama nyo. Dahil sa aking pong pag-upo dito, ako po'y mayroong mahabang panahon na makinig sa Panginoon. Amen. Tayo po'y naririto at nakikinig, hindi lamang yung ating taingang nakikinig, yung puso po natin at espiritu ang nakikinig. Dito po ay narinig ko na tayo, ang buhay natin ngayon na ikinabubuhay, the life that now we live is the life of Jesus. Sabi ko, teka, mukhang bago yata yan. Paano ba yun? Sasabihin natin, we are the walking Jesus, we are in the kingdom of God, we are the citizens of heaven. Kaya nga sabi ng iba, ay, ang taga-word of God, mga hyper yan. Sila daw yung walking Jesus, sila daw yung kingdom of God, sila daw yung citizens of the kingdom. Pero totoo po yun. At ngayong umaga ay pag-aaralan natin the life within. Yung, di ba, isang nagsalita ako, ay pinag-aralan po natin the result of what you are today. Tayo po ay bunga ng kung ano tayo ngayon dahil ano yung nasa loob natin. We are the result, the inward result of what is inside of us. Kaya ngayon naman po natin papag-aralan ng malalim ano ba yung nandun sa ating loob? Or, mas clearer, sino ba ang nabubuhay sa ating buhay ngayon? Amen! That is the question that we are going to have the answer from the Word of God. Sabi po sa verse 12, English, who had the Son had life. Siya na pinananahanan ng Diyos ay may buhay. And this life is in Jesus. Ibig sabihin, hindi po tayo tumanggap ng doktrina nang tayo tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo tumanggap ng dagdag na pananampalataya dahil tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Hindi po tayo tumagdag ng kalakasang spiritual dahil tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Ngayong umaga, we will strongly declare that we receive the person of the Lord Jesus Christ inside of us. Amen. Mahina po ang amen. 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 And this person who is giving the life that is inside of us is the victorious King over all the earth. Nakakagulat po ba? Ang Diyos ng hari ng mga hari at Panginoon na nag-iisang tunay na Panginoon ay nabubuhay sa katawang ito. Amen. Hallelujah! Mahina po yan ating amen. Amen. O nakakagulat ba? Ating pong dadamahin na ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. He who has the Son has the light of the Son within. Mahirap po bang tanggapin? Dapat natin tanggapin at ipamuhay dahil the resurrected Christ that lives within us ay dumanas na ng lahat ng tagumpay laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Sa ating pong pag-unawa, sa ating pong pagtanggap, sa ating pong pamumuhay
na ipinamumuhay natin ay ang buhay ng Panginoong Yesus. Wala na pong gawa ng kaaway ang maaaring manalo pa, magtagumpay pa sa ating buhay. Cancer ba yan? O diabetic spirit ba yan? O hypertensive spirit ba yan? Kahit ano ba yan, hindi sila eternal. And Jesus, the eternal God, the resurrected life of the Lord Jesus Christ that is within us, had triumphed over all the works and wiles of the evil one. Amen, amen, amen. Ito po yung pinag-aaralan natin at madalas na pinapahayag ng ating pastor na wala na pong pwedeng wala na pong pwede na i-accuse sa atin ng kaaway. Hebrews 10:14, ito po yung paborito natin marinig dito. Na sa palitan ng isang with one final sacrifice of the Lord Jesus Christ, wala na pong pwedeng i-accuse sa atin ng kaaway. By the one offering, He had perfected them that had been sanctified, which means to say that we have been perfected. Amen. Amen. Ano ba yung cancer? Yan ay dumadapo at yan aalis. We are perfect in Christ Jesus. May laban ba ang cancer? No. Cancer is not a death sentence. We are perfected and forever. Hallelujah. Ano pa po bang gusto natin? Perfected forever. Those that are sanctified. Tayo po'y pinaging banal na. Tayo po'y ginawang ganap na. Forever. Ano pa po ba ang iniisip natin na pwedeng humadlang sa buhay na ito na pinagkaloob o pinamumuhayan ng Panginoong Jesus na nagtagumpay na laban sa lahat ng gawa ng kaaway? Bigyan ko po kayo ng, ibabalik ko po yung istorya nang pumutok po ang mga, ano ba yun? Pinatubo. Kami po from Manila will fly to Iloilo January 13. January 12, pumutok ang Pinatubo at hanggang 10 o'clock ng gabi ay pinapahayag that NAIA will be closed, all flight canceled. Final. Paano? Sabi ko, Panginoon, anong gagawin namin? Paano yung ticket ko? So then, 13, ng panahon ng flight namin, nag-text ako doon sa binilang ko ng ticket. Sabi niya, ma'am, kailangan kayo punta sa airport. Kasi, alam niyo kung dapat gawin sa ticket niyo. So, nagpatawag ako ng Grab. Nakaready naman kami kasi. Grab, sandali lang nandiyan na yung Grab kasi nandun lang pala yun sa kabilang kanto. Hallelujah. Sabi ko sa driver, 12:20 ang flight namin. Ma'am, alas 11 na. Kahit po isang oras hindi natin kayang dumating sa airport. Ngayon pa na nagkakagulo ang tao. Sabi ko, sige lang, drive ka lang, mag-pray ako. Miracle number 1, because Jesus who perfected us and sanctified us forever. Miracle number 1. Nakarating po kami sa airport 15 minutes only. Hallelujah! Di po ba milagro yun? Mula dito hanggang maglakad ka lang papuntang patindig araw, ilang minuto na yan. But the miracle of God, because the living God, the resurrected Christ, who had triumphed over all the works of the enemy, is within us. All things are possible. We can cry that all things are possible, and we can do all things through Christ who strengthens us. Meron pa bang imposible sa Diyos na buhay
na suga sa atin? Tahimik kayo dahil wala talaga. Amen! Wala na. Okay, miracle number 1, miracle number 2. Nakarating kami sa airport. Ang haba ng tao na papasok pa lang mula dito hanggang Patindig Araw na wala na pong cart. Dalawang malaking boxes ang dala namin para kami lipat bahay. 3 kami nila Andy. At 4 na maleta. At 4 pa rin na backpack. Wala ng card. Di po ba, bago ka pumasok, makakapasok sa airport, i-check ang inyong ticket at ang inyong ID. Di po ba? Sabi ko, nakita ko na imposible na kami makapasok. Sabi ko, Panginoon, narilito po kami. Maya-maya, may tao na pinipit yung dalawa naming boxes. Nakatapat kami sa gate, sabi ng tao, sunod kayo sa akin. Sunod kami 3! Hindi kami chinek ng gwardiya, wala kaming dokumentong binigay, diretso kami. Hanggang sa temporary check-in. Doon sa temporary, okay. Miracle number 2, hindi kami, okay, nakapasok kami kahit kahaba ng linya at hindi kami chinek ng kahit anong dokumento namin. Number 3 na miracle, sabi nung sa checkpoint, ay sa check-in, Ma'am, close na po ang check-in. Tinignan ko siya, pero hindi niya binalik sa akin ng ticket. Maya-maya sabi niya, pasok po tayo. Doon sa final check-in, binigay niya namin dokumento, ini-check-in kami, no question asked. Hallelujah! Sabi, tapos na daw ang check-in. Kasi sobra na, wala nang 1 oras bago mag-fly. Okay, at saka wala sinabi sa amin kung cancel or whatever. Humingi pa ako ng wheelchair para makasakay ako at yung mga dala namin, isasakay lang namin. Okay, miracle number 3. Pagdating sa pinaka-final scanner, sabi nyo nagtutulak sa akin ng wheelchair, Ma'am, delikado po tayo dito, hindi kayo makakapasok. Sabi ko, sino ba dapat kausapin? Tinuro niya yung katapat ko. Sabi ko, Ma'am, good morning. Ano sabi ng Ma'am? Miracle number 3. Sabi ng Ma'am, Hallelujah! At nakakatakot po talaga nung pumasok na kami sa gate namin, gate number 4. Lahat ng tao ay nakatayo na, wala na pong uupuan, wala na pong tatayuan. At nananalangin ako, sabi ko, Panginoon, kung rapture ito, paano? Madadala lahat kaya ang lahat ng taong ito. Matatakot po kayo sa nakikita lang. Pero miracle number 4, hindi po ako makatulog, hindi ako makapahinga kahit nakaupo ako sa wheelchair dahil lagi kong naririnig, flight number Bacolod cancel. Lahat ng flight cancel. Hanggang alas 3 na po ng hapon, narinig ko, Iloilo, Manila, Iloilo flight cancel. Sabi ko sa kasama ko, dito kayo maupo at huwag kayong aalis hanggat hindi ako bumabalik. Huwag kayong sasama kahit naka-uniform ko ng tao, huwag kayong sasama, babalik ako. Di dala ko po yung ticket namin at bababa sana ako para i-claim yung baggage. Pinakita ko sa gwardiya. Sabi niya, Ma'am, hindi po yung flight niyo ang canceled. Hallelujah! Yung pong mas una. To make the story short, sa lahat ng mga canceled na flight, at 5 o'clock, nakasakay po kami at nakabalik kami ng Iloilo ng ligtas. Hallelujah! And why are these miracles happening in our lives? Because they see Jesus in us, and they cannot say no to Jesus. Amen! Mahina pa yung They can see Jesus. Okay, bigyan natin ng halimbawa yung they can see Jesus. Kami po ay may dinalaw sa Batangas. At naglalakad ako kasama ng doktor.
babae na lumalabas na ang katawang sa bintana at sabi niya sa akin, tinuro niya ako sa kalsada, bakit nandito ka? Sabi ko, Panginoon, kilala niya ako. Inakyat ko yung bahay nila at paalam ako sa magulang niya. Ang nangyayari pala, siya ay bibihisan ng nanay niya dahil dadali na sa mental hospital. Pero hindi nila mahuli-huli kahit 6 ng lalaki ang humahawak sa kanya, hindi nila mapigilan. Nakilala nila ako. Nakita niya si Jesus na siyang tatalo sa kanya. Nagpaalam ako sa magulang niya, sabi ko, huwag niyo siyang hawakan. Huwag niyong hawakan. Kakausapin ko lang siya na, hindi kasi yan yung anak niyo, meron pong masamang espiritu na kumikilos sa kanyang buhay. At pagkatapos po namin mag-pray, bumalik ang tunay na kaisipan at buhay ng anak nila. Hallelujah! Bakit ko po ito pinapahayag? Sino ba ako? Hindi na niya ako kilala. But he is si Jesus. Nakita na si Jesus na siya lang kayang gumapit sa espiritu na nananahan doon sa babaeng sabi nila yung naloloka. Hallelujah! This is Jesus in us! And they cannot see Jesus. They cannot say no to Jesus. Amen! We can live a victorious life knowing and believing that Jesus, the life of Jesus is within us. Ito po, 1 John 4:15. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa Kanya at siya naman ay nasa Diyos. Ano ba pong gusto natin ng katibayan na ang buhay ng anak ng Diyos ay sumasa atin? At tayo, ang buhay natin na nasa Panginoong Jesus ay kasama ng Diyos. Nakakagulat po ba? But this is the Word of God. At dapat po natin pananampalatayanan. Dapat natin tanggapin at dapat natin ikabuhay. We are the Jesuses here on earth. Tayo po ang katawan ng Panginoong Jesus dito sa lupa. At ano ang tagumpay ng Panginoong Jesus dito sa lupa na kanyang ginawa ay magaganap samantalang ipamumuhay natin ang kapangyarihan ng Diyos na buhay na siyang namumuhay at nananagana namumuhay sa ating buhay. Amen! Nakakagulat po ba? Tayo po ay sumasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin. Wala na pong pagitan, wala na pong hindrance na ang Diyos ay kikilos sa ating mga araw-araw na buhay dahil pangako na po ito ng Panginoon at ang pangako po ng Diyos ay laging oo. Eto pa, Ephesians 2:5 and 6, lagi po natin itong naririnig. At ngayon ay pinananalangin natin na ito ay maunawaan natin, tanggapin natin at ipamuhay natin. Tayo po, na kahit itinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong pinuhay kasama ni Kristo. Kaya nga naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So dati ang ating espiritu, ang ating buhay ay patay. Pag-aaralan po natin yan mamaya. Ngunit sa kanyang pag-ibig, tayo po'y kanyang muling binuhay kasama ni Kristo. Sabi po dyan, kasama. Okay, at
Kasama tayong sa kaharian ng langit. Sabi po sa English, we are seated in the heavenly realms with Christ Jesus. Ang ating pong espiritu, bagamat ang ating katawang lupa ay naririto pa, pero kasama tayo ni Kristo na nakaupo sa trono ng Diyos sa langit. Amen. Hallelujah! Meron pa po bang lalaban? Nagtagumpay na ang Panginoong Yesus laban sa lahat ng gawa ng kaaway. When Jesus at the cross at Calvary said, "It is finished." It is finished. So we can declare na ang lahat ng gawa ng kaaway na tumutokso sa atin ay pwede nating hadlangan. At sabihin, "It is finished," Jesus said. You are already defeated, so you have to go. Ito po, ilalapit ko na lang ang ilustrasyon sa inyo. Yung tao po na 21 years na sumasakit andyan. Buwan, 3 buwan tumira na sa ospital. At tumira na din po sa klinik ng mga witch. Pero sumasakit pa rin yung tiyan niya. At sabi nung may sakit, pag dumating itong sakit na ito, pinahinto ko na pong magsalita. Binasa ko na sa kanyang Ephesians chapter 6. Tama, dumarating ang kaaway. Pero hindi tayo nakikipag-away sa laman at dugo. Hindi kaya ng doktor yan. Ang mga witch naman ay lalo nilang pinapatibay kung ano yung inilagay sa kanila na masama. So, walang pwedeng lumaban sa kanila, kundi ang Panginoong Yesus na nagtagumpay na maging sa kamatayan. At pinahayag ko po ang salita ng Diyos sa kanya at sa buong sambayan. At after 21 years, nagpapadoktor, nagpapaalbularyo, siya po ay nakalaya. Hallelujah! Because God is with us and we are seated in the heavenly realms with God. Sisiw na lang po yung mga kulang na yan. Sisiw na lang po yung mga ginagawa ng mga albularyo na yan. Na malakas pang humingi ng bayad. 3,000 na pala ngayon. Ewan ko kung tumaas pa. Isang konsulta mo, 3,000. But we have Christ within. Tayo may pinaupong kasama ng Panginoong Yesus sa kalangitan. Although our bodies are here on earth, because we have to do the things that God wants us to do here on earth in the power and the life of Jesus Christ within us. Maliwanag po ba? Tahimik pa rin. Okay, meron kayong tanong. Ganito ang tanong. Pastora, bakit marami kahit Kristiyano at kahit pastor pa na parang wala lang. Ang buhay nila is the same life that they had bago sila naging Kristiyano at naging mangangaral pa. Ito po ang sequence, ito po ang pangyayari. Nung tayo po'y ipanganak dito sa lupa, tayo po'y may binhi na ng kasalanan. At yung binhi ng kasalanan, dahil nalilito tayo sa mundo na puno ng kasalanan, ay nakagawa na tayo ng buhay na base sa nakita natin at naranasan natin dito sa mundo. Kung gagawa po tayo ng ilustrasyon, tayo po'y nakagawa na ng pader. Yan. May pader na tayo na siya nagpuprotekta sa atin. Kaya nga nag-aaway-aaway ang mga tao, kanya-kanyang pader, kanya-kanyang boundaries. Pinagtatanggol natin ang ating naunawaan, pinagtatanggol natin ang ating kakatayuan, lahat pinagtatanggol natin yan. Okay. Yan po ang
sitwasyon ng buhay na wala pa sa Panginoong Hesus. Dahil sabi po sa una nating verse na binasa kanina, He who had no son, kung hindi pa nila natatanggap ang anak ng Diyos, wala silang buhay. Ang ikinabubuhay nila ay kamatayan. They are doomed to death. Kaya, yun po ang natanggap natin samantalang tayo nabubuhay dito sa lupa nang wala pa ang Panginoong Hesus. Tayo po ay gumawa na ng pader na siyang nagko-control ng ating buhay. Nung dumating ang Panginoong Hesus sa ating buhay, tinanggap nga po natin, pero isang tabi lang natin. Okay, ito yung ating wall. Tinanggap na natin ang Lord Jesus, buhay, nandyan. Kung kailangan natin, itong buhay na ito po ay dapat ay i-cultivate, i-nurture sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagpupuri. Pero hindi po sana yung katawan natin, alam natin kain, tulog, trabaho, okay, nandiyan si Jesus. Pag kailangan natin, sa gitna ng mga kahirapan, ipagpasa Diyos natin. Di ba? Huli na lang na kaparaanan na naaala natin ng Diyos. So, nandyan po ang binhi ng Panginoong Yesus, nandyan ang kanyang buhay. Pero hindi po natin binibigyan ng tunay na kapangyarihan na siyang mamahala ng ating buhay. Okay. Nandyan siya at ang Bible ay nagpapaalala sa atin 2 Corinthians 4:7. Ito po'y gustong-gusto ko rin isama sa aking mga pangaral. Pero ngayong pong umaga ay mabibigyan tayo ng mas malalim na pagkaunawa. Ano po ba ang ibig sabihin ng kapahayagan ito? Nasa atin ang kayamanan ito, ngunit hindi lang kami, ngunit tulad kami ng palayok na pinaglagyan ng para maipakita na ay hindi mapasang kapangyarihan na sa amin ay ang mula sa Diyos at hindi sa amin. Okay. We have this treasure in an earthen vessel. Okay. Meron na po tayong kayamanan, yung buhay ng Panginoong Hesus na tinanggap natin, pero inilagay lang natin sa palayok. Mahilig po ako sa palayok dahil dito po ako nagluluto. Kahit pag-isa, sa palayok po ako nagluluto. Kasi kung aluminum o kung ano yan, maaapektuhan ang ating niluluto. So mahilig po ako sa palayok. Tayo, inilagay po natin sa palayok ang buhay na makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Itinago lamang po natin. Kaya nga, kahit sa pangangaral ng salita ng Diyos, nakapuntos po ang mga mangangaral sa biyaya, buhay na walang hanggan, kasaganaan. Pero bihira po natin marinig na ang buhay ng Panginoong Hesus ay siya nang nabubuhay sa katawang lupa ito. Dito lang po ako nakarinig. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pastor. Dito ko lang po narinig na ang buhay natin ngayon ay kinabubuhay ay ang buhay ng Panginoong Hesus Kristo, hindi na ang sa atin. Amen. Pero dapat po ito na maging makatotohanan sa ating buhay. Ito po ang ilustrasyon na yung buhay ng Panginoong Hesus na makapangyarihan, na nagtagumpay sa lahat ng gawa ng kaaway, tinanggap nga po natin, pero tinago natin sa palayok. Etong palayok ay nagsisimbolo
na ito yung ating napag-aralan sa school, ito yung sinasabi ng ating teacher, ito yung sinasabi ng nanay natin, ito yung sinasabi ng pastor na tayo'y tumanggap ng biyaya. Uy, blessing galing sa Panginoon Jesus. Pero yung buhay ng Panginoon Jesus ay inasa isang tabilan natin kasi nakatuon tayo sa biyaya. Nun? Nakarinig na ba kayo? Ang narinig natin, biyaya, you will be blessed. Oh, you have eternal life. Totoo po yan. Pero kunin natin ang mas malalim na kapahayagan ng Diyos. Itinago natin ang kapangyarihan, buhay ng Panginoon Jesus sa ating palayok. Ito po yung ating buhay na napapaligiran na ng kasalanan, napapaligiran ng kaguluhan ng mundo. Yung pong napag-aralan natin ng isang linggo, sabi po sa Hosea 10:12, na kailangan ay dumanas tayo na ang ating puso, ang ating espiritu, ang ating buhay must be cultivated. Kailangan ito ay mabungkal. Dahil matagal nang nakatiwangwang, matagal nang matigas, matagal na. Kaya nga yung kayamanan na dapat ay naroon sa lupa ay dapat ma-discover at dapat mabungkal. Ito po na nga nang gagamitin natin ang palayok, the life of Jesus Christ, upang ating maunawaan. Dahil tayo po'y nahirapi sa kaugalian ng mundo. Ito po ang buhay natin na ayon sa kaugalian ng mundo. Meron pong kayamanan dito, pero hindi po mag-shine dahil nakatago. Nariyan po yung totoo. Lahat tayo na pinananahanan ng Panginoong Jesus, nandyan siya. Pero hindi po natin binibigyan ng full na karapatan na siya ang mamahala sa ating buhay. Kaya nga po sa Hosea 10:12, kailangan bungkalin ang ating matikas na mga puso upang ang ginto ay makita. Sa kapahayagan po, that we have this treasure in an earthen vessel para po mag-shine, para po makita, para po magamit ang kayamanan na ating itinatago. God has to put an end to our life and break us. Amen. God must put an end to our old life so that the new life in Christ Jesus will shine. Amen. And reign and rule in this body with His life. Amen. Hallelujah! Palakpakan mo natin. So that ang makita kung paano ang Panginoon Jesus na naghahari sa buhay nito ay makita ang kanyang kaluwalhatian at hindi ang kakayanan ng sinuman tao. Amen. Amen. Iniistorya ko po sa inyo na ako po ay tinawag ng Panginoon na mag-mission. Hindi lang local mission sa Bisaya. Frontier mission sa Thailand. At totoo po, at walang maniwala sa akin, na ako'y nakapunta sa Thailand na walang nangako na susuportahan nila ako. Walang simbahan, walang organization, walang tao, but I believe in God. Hindi ko po alam pa itong tinuturo ko sa inyo ngayon. Pero ginagabayan po ako ng Panginoon na pumunta ng Thailand no matter what. Kung kailan, kung magkano, at kung papaano, dahil siya tumawag sa akin, siya na ang lahat na bahala. Amen! Hallelujah! To make the story short, we stayed in Thailand for
At sa visa lamang po ay work permit namin ni Angelic. Nakagastos po kami ng 3 million pesos. Within 14 years namin pananatili doon. Saan galing yun? At kung paano kami nag-start ng non-government organization, at paano kami nakakakuha ng visa and work permit na hindi kami nagiging illegal sa Thailand. It is because Jesus! There is no Jesus. They cannot say no to Jesus that is within us. They cannot say no. Isang pangyayari po na they cannot say no ay si Angelic, hindi ko na po sana isasama pabalik kasi nagbakasyon kami. Hindi ko na siya kinuha ng UFW na kanyang payment. Pero dati meron siyang work permit, meron kaming kumpleto. Pero itong biyahe po namin, wala siya. Ako meron. Sa immigration officer, nakikita ko isa lang ang pila. Kung ako pipila, tapos si Angelic, hindi marunong sumagot, Panginoon, paano to? Bago kami dumating sa isang immigration officer, merong nakikita ko dalawang lumapit. Dalawa din kami lumapit ni Angelic doon sa isang officer. Sa akin, okay nga. Ngayon, yung kay Angelic na wala siyang work permit, UFW, OFW, overseas workers na permit. Sabi niya, bakit wala itong long vacation? Siya na mismo sumagot sa kanyang tanong at tinataka na kami para si Angelic ay makapasok at makasakay sa eroplano. Hindi po ako nagsinungaling, hindi po ako nagsagot ng kung ano, kundi na nahimik lang ako at nanalangin. Yung pong officer na rin ang sumagot sa kanyang tanong, bakit wala si Angelic na ganong permiso? Hallelujah! So, maliit o malaking milagro, we know that Jesus is working. Jesus working. Even though we don't know that He's working, He is working. Because He makes the way. Amen. So, ito po ang nangyari na tayo po ay namumuhay tayo dito sa lupa. Dahil sa buhay, the resurrected life of the Lord Jesus Christ is reigning and ruling sa ating buhay. But, ito po ang warning. God will put an end to our old self. Ako po'y matamang nakikinig samantalang nagpapahayag si Pastor. Nakapikit po ako dahil I am giving pictures sa kanyang ipinapahayag. Gumagawa po ako ng picture sa sinasabi ni Pastor. Isang Sunday po ay kanyang ipinahayag na Saturday na bago magmadaling araw, siya ay nadala sa ospital dahil sa kanyang masamang pakiramdam sa kanyang puso. Hanggang dinala siya sa intensive care. Doon sa intensive care, naramdaman niya na ang mga taong naroroon ay naghihingalo na. And I believe sa puso ni Pastor ay pinapanalangin din niya, Panginoon, ito po ba ang huli sa ating buhay? Kayo na po ang bahala. Kayo na rin po ang bahala sa mga tao na naghihirap na kumakapit sa kanilang dating buhay sapagkat hindi nila alam na may bagong buhay at buhay na magpasawalang hanggan sa Panginoong Jesucristo. So, yun po ang nabubuo sa aking kaisipan samantalang nagpapatuto sa Pastor. At ito po ang kapahayagan para sa ating lahat. God, kung gusto natin at dapat nating ipanalangin
na ang buhay ng Panginoong Yesus na nagtagumpay sa krus sa Kalbaryo laban sa lahat ng gawa ng kaaway ay siyang mamayani at maghari sa ating buhay, sa ating katawan na ito, kasi ang Panginoong Yesus na maghari. God will put us to an end of ourselves. Kailangan po dumating tayo sa eto na yung huling buhay natin na nakasanayan natin at kaya na natin ipagpaubaya sa Diyos ang susunod na araw ng ating buhay. To have the life of Jesus Christ within this body, we have to receive the end of our life and surrender this old life to God so that the new life of the Lord Jesus Christ will reign and rule and shine. Amen. Sa ating buhay, bayaan natin mabiyak ang ating buhay. Bayaan natin that God will follow the ground na matigas at bigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu at bagong buhay na siya na ang nabubuhay, hindi na ang dati nating buhay na nahirati dito sa mundo. Yan po ang pinapahayag ng 2 Corinthians 5:17. Tayo po'y isa ng bagong nilalang. Wala na po yung dati, hindi na po natin hinahawakan, hindi na po natin pinanghihinayangan. Bayaan natin na tayo ay tuksain ng Panginoon ang mga pader na ating itinayo sa mga nagdaang panahon ng ating buhay sa pamagitan ng pagpapahayag na mayaman na ako ngayon, matalino na ako ngayon, tanyag na ako ngayon. Wala po yan. Hanggang dito lang po yan sa lupa. But we allow God to put us to the end of our old self so that we can really live the new life of Jesus within this body. We are the clay and the treasure is the life of the Lord Jesus Christ. Ang sino bang na kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, tinago na siya. Okay. Ipahayag nga po natin, ako ay isa ng bagong nilalang kay Kristo Jesus. Kailangan po makita sa ating buhay na tunay na tayong binago. Ito po ang picture ng bagong buhay na kay Kristo Jesus. Ang buhay po natin, it transcends ang ating pong buhay. Katulad po ng paglalakbay ng mga Israelita palabas ng Ehipto. Sabi po sa Biblia, inilagay ng Panginoon ang kanilang mga paa in a higher ground. They are walking in the higher ground. Hindi po sila naglalakad na pantay doon sa wilderness. Kasi sabi po ng mga scientists, walang pwedeng mabuhay sa wilderness within 24 hours. So, ang ginawa ng Panginoon is spiritually, the Israelites walk in a higher ground. Sabi po sa Isaiah, it is a highway of holiness. Hallelujah. Pwede rin po natin pag-aralin yan sa susunod. God has placed our feet in a highway of holiness na wala nang pwedeng makialam sa atin na naririto sa ibaba. Ang lahat ng mga gawi ng mga taga-mundo, hindi na po tayo maapektuhan. We are placed in a higher ground that supersedes all the natural laws. Hallelujah. Hindi po sabihin sa ating buhay ngayon na ang Panginoong Yesus na ang nabubuhay, yung pong mga natural na nagaganap sa mundo, we can declare all things are possible with God. Bibigyan ko kayo ng isang ilustrasyon. Yung pong bahay namin sa Antipolo Hills Subdivision ay tinira
tirahan ng squatter sa loob ng 24 taon. At wala po silang kaba na sila'y mapapaalis doon dahil ang katabi po nilang bahay ay sekretary daw ng general sa Port Aguinaldo. So ang balak nila, bubutasan nila yung pader, and yun ang bahay nilang malaki, dito yung bahay namin maliit, kanila na. 24 years! Pero salamat po sa Panginoon na kahit gumamit sila ng anumang kasinungalingan, gumamit sila ng anumang pagluloko, gumamit sila ng opisyal ng gobyerno, pinuntahan ko po yan at ipinanalangin. Hallelujah! And because our God is a judge, a God of justice and righteousness, kahit po umakyat na sila sa barangay captain, ginamit po ng Panginoon ng barangay captain upang ipahayag ang katuwiran. Hallelujah! October 1st, 2022, ibinigat po sa akin ang karapatan na magmay-ari ng property na kanilang tinirahan sa loob ng 24 long years. Hallelujah! Dahil sa Panginoon po that we serve is a God of righteousness and judgment, and He will let the righteous receive the harvest for all those hard labors. Amen. Hindi po nila pwedeng labanan ang buhay na naririto sa atin na siya ngayong ating ipinanumuhay. Kaya po isang malaking patotoo sa Antipolo Hills, pinupuntahan ko po yun at ako'y nagpa-Bible study doon. Yung pong aking ipinapanalangin doon, na magang-magana yung paa, magang-magana ang katawan, bulag na, o Panginoon ko, nung isa pong Webes, pinuntahan ko. Magaling na po siya mula. Confirmed na wala ng diabetes. Confirmed na wala ng hypertension. Hallelujah! Thank you, Jesus. Kailangan naman po ay ilakad natin, ipamuhay natin ang makapangyarihang buhay ng Diyos na nagtagumpay na mula sa lahat ng gawa ng kaaway sa pamamagitan ng ating buhay na dapat makita sa atin. With this new life na sinasabi sa 2 Corinthians, we have transcends. Ito yung mga karumihan ng mundo. But God has lifted us up against all the works and wiles of the evil one, and transcends all the works of the evil one, because we are walking on a higher ground. Amen. Milagro po ating mala ay mangyayari sa ating mga buhay dahil ang Panginoong Yesus na ang siyang namumuhay sa katawang lupang ito, dahil dapasan ka and let the glory of God be unto God and not on our own selves. Yun po ang sinasabi. Kaya nga po, kaya nating intindihin ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yesus sa John 14:12. Sabi niya, greater works. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa rito ang magagawa niya dahil pupunta ako sa Ama. Amen! Noon po, tinatanong ko ito sa Panginoon, Panginoon, paano yung greater works? Ang Panginoong Yesus na ang pinaka-great, paano pa magiging greater ang aming trabaho? Ang nakuha ko pong sagot is greater because tayo marami. But greater because Jesus, the life of Jesus, who victor over all the works of the evil one, lives in us. Wala na pong magagawa ang kaaway. Talo na po sila. Panahon po ng COVID, bawal lumabas ng bahay.
isang bahay, dahil meron po kaming simbahan, may home church kami, bawal mag-assemble. Pastora, paano ka nakakapag-preach dun sa house church? Di nag-preach ako, naka-microphone pa kami. Kumain ka ng pulis. Aba, di sabihin ko, thank you Lord. Sir, bakante pa po dito. Pwede pa kayong sumama. Amen! Sa buong pandemic po, hindi po kami huminto kahit kailan. Dahil iimbitahan ko talaga siya na maupo at makinig. Amen! Nagpipris po ako sa kalsada, bawal! Lumabas ka lang sa kalsada, papapasukin ka sa bahay mo. Dalawang pulis, maghapon. Ganyan sa kalsada sa amin. Biyernes, hapon. Sabi ko sa mga member, magtuturo na ako. Labas na kayo. Pastor, bawal. Sige, dyan muna kayo. Pinuntahan ko yung barracks ng pulis. Nagpakilala ako, sir, bago pa kayo dumating, bago pa mag-pandemic, nagtuturo na ako sa kalsada. Bawal po, nanay. Hindi niyo ba alam na kami ang nakakasugpo ng kung anong nangyayari? Tama sa kalsada namin, walang may COVID. Totoo yan. Bawal po, nanay. Sige, paano gagawin niyo sa akin? Ako ay matanda, bawal lumabas ng bahay. Ang kasama ko ay PWD, ang kasama ko ay bata. Hindi naman kami binibigyan ng pagkain. Anong gagawin namin? Pupunta ako sa palengke. Ayaw nila akong papasukin sa palengke. Bawal. Nanay, ano po bang bibiliin nyo? Ibig sabihin, sila na lang ang bibili. Sige, ganito. Ilista ko, kamote, papaya, saging. Ang dami naman po pala. Mabuti tumigil siya. Kasi kung hindi, pag tinanong niya, nanay, kami mimili asan ng pera. Yun din ang problema nyo. Dahil, yung mga suki ko, binibigay naman sa akin yan. Paano? Singkin niya nga po. Pasok na ako sa palengke. Pinayagan na nila ako. Amen! They cannot say no to Jesus! Hindi naman tayo lumalapas sa kautusan ng gobyerno. Tayo naman ay nakikiusap at sinasabi natin ang totoo. Wala naman tayo ginagawa sa bibili mo lang tayo o magpapahayag naman tayo ng katotohanan. Sabi ng mga pulis, sige na nga nanay, magturo na kayo at isama niyo na kami sa panalangin. Amen! Hallelujah! So nakakapagturo po ako sa kalsada kahit bawal lumabas. Hallelujah! Wala po! Kaya sabi ng Panginoong Jesus, greater things you can do because I am going to the Father. At tayo ipapanalangin ng Panginoong Jesus sa Ama. Lastly, ito paborito to ni Pastor. 1 John 4:17. Kunin muna natin sa at ganitong paraan ay magiging ganap ang pag-ibig niya sa atin. Kaya magpanatag kayo sa sa pagdating ng araw ng paghukom, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Sabi sa English, as He is in this world, so are we. Ito yung papahayag ko kay Pastor. Ako po'y nananampalataya ng ating pastor mula nang maramdaman niya na siya dinala doon sa sa hospital, na nakita niya yung mga mamamatay na at nananaghoy sa kanilang haharaping kamatayan. I believe that the life of Jesus witnessed in His heart na hindi siya makakasama doon sa nananaghoy na mamamatay na, because He believes that the life of Jesus Christ is now the one reigning and ruling in His life. Totoo po yan na ang Panginoong Yesus na ang kanyang buhay ang ipinamumuhay ng ating Panginoon. Kung paano ito'y kanyang ipinapahayag sa atin, ito'y ginagawa at nananalay
sa kanyang buhay, sa kanyang katawang buhay, ang buhay ng Panginoong Heso Kristo. Meron pong katotohanan. Noong pong isang linggo ay pinahayag niya na siya'y kumain ng 10 shrimp at sumama ang kanyang pakiramdam. Ako po'y natakot dahil marami po akong kakilala, kahit pastor ka, na pagkatapos mag-party, kumain ng hipon at natulog, gumising po at pumunta sa CR at bumagsak and goodbye. Hindi lang po isa, may pastor kasamahan ka namin. Nag-party ng Sabado ng gabi, nangangaral ng Sunday, bumagsak, nanginig, and goodbye. Sa sinabi po ni Pastor na sumama ang kanyang pakiramdam, ako po'y nananalangin na Panginoon, this is your life. The seed of the life of the resurrected life is in Him, and He will not be affected by any works of the evil one. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ipahayag po natin na ang buhay ngayon na kinabubuhay ng ating pastor is the resurrected life of the Lord Jesus Christ, who had triumphed in all the works and wiles and deception of the evil one. Magpasalamat po tayo na may pastor tayo na ang buhay ng Panginoong Yesus ang siyang nabubuhay sa kanyang katawang lupa ngayon. Amen.